ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Purihin palakpakan ng mabuting balita. Unang tanong, hadlang ba ang kayamanan upang makamit ang kabanalan, higit na mapalapit kay Jesus? Kalawang tanong, bakit malungkot na umalis ang binatang mayaman, rich young man? Una, hindi naman dahil sa yaman, kundi yung kanyang kalooban at ang puso ay nakatuon sa kanyang possessions. Yan ang ikinalungkot niya, na hindi pa niya kayang iwan ang lahat ng meron siya. Kung ano meron siya, kanya yon. Hindi pwedeng ialis sa kanyang paningin. Kaya maganda yung hamon sa atin, mga kapatid, ang buhay na pinakayaman natin ay walang iba kundi yung ang tuon natin ng tingin ay sa Panginoon. At kapag sa Panginoon, anuman meron ka, gagawin mo ito para sa iyong Panginoon, sa ating Diyos, sa ating Panginoon. At ano ba ang gusto niya? Itong bahagi ng yaman na meron tayo, anuman meron tayo, ay handa nating pawalan sa palad at kaya nating ibahagi sa higit na nangangailangan. Ito yung pagnilaya natin, mga kapatid. Pagnilaya natin ito, at katulad ng hamon ni Jesus sa rich young man, kapag ginawa mo yan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Kapag magagawa natin na hindi sa palad lang natin ilaan ang meron tayo, kundi magbukas ng ating palad at maibahagi sa higit na nangangailangan, magkakamit tayo ng hinahangad nating tunay na kayamanan. Sabi nga ni itong writer na si M. Scott Peck, yung Road Less Traveled na libro, ay for all that is given up, even more is gained. Kung anuman ang kaya nating mapawalan, higit ang ating makakamtan. At yun ay yung sa paningin ng Diyos ay maging paningin din natin sa araw-araw nating paglalakbay. Amen.